umaga, tanghali, hapon po sa lahat po. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, hapon, tanghali po sa lahat po ng makikinig. At ang aking isi-share for today ay ang basa po siya sa mga taga Ephesians o ang mga taga Epeso. Basahin ko po sa chapter 1 verse 3 to 14. Ang sabi po dito, mga pagpapalang espiritual kay Kristo. So bago po ang lahat, Lord, thank you Lord for this day, and thank you Lord for the life, and thank you Lord for the life of my employers, my family, and sa mga manonood po. Nawa ito'y munting channel or page ay gamitin mo po sa mga nagsasaliksik ng iyong banal na Espiritu, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. So, sabi ko nga po, ang mga pagpapalang espiritual kay Kristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanyang bagong itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan na Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Biyaya ay pinagkaloob niya ng walang bayad sa ating sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasaganan niya sa atin lahat ng karunungan at pagkakaunawa, sa ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon, upang ipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya, gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanya rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at kayo ay sumampalataya sa kanya at tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ay ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So di po ba ang ating kaligtasan po ay nagmumula po talaga sa dugo banal ni Jesucristo. Sa henerasyon po natin ngayon, tignan po natin itong verse na to, ha. Sa kanya tayo naman nakarinig ng salita ng katotohanan ng ebanghelyo at kaligtasan. Kayo'y sumampalataya sa kanya at itinakda at ipinangakong Espiritu Santo. Alam niyo po, ang Espiritu Santo po is yun yung Holy Spirit po na mabubuti. Yung paggawa ng mabuti ayon sa kalooban. Napakatalamak na po ngayon yung mga nagtuturo or mga interpreter na magkakaiba-iba po yung kanilang mga layunin or interpretation
napakaliwanag po, sabi po dito, siya ang katibayan ng ating mana hanggang ikakatubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalalahatian, di po ba? Na kung titingnan niyo po yung buhay niya since Mateo hanggang sa Mateo, sa John, Luke, sa John, yung sa umpisa pa lang, sa Luke, sa Mark, sa hanggang sa ngayon, kumbaga yung itinuturo niya po sa atin at ang Espiritu Santo na tinatawag po is kumbaga yung hikayatin yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga talagang nag-uumpisa pa. Tayo po yung mga nakakaintindi or malawak na po yung pangunawa na interpretasyon ayon po sa banal na salita. Dapat po wag po natin yun aabusuhin. Alam niyo po, ang katuruan po ni Jesucristo is for God so loved the world, He gave us the only begotten Son, who believes in Him have eternal life. Ang sabi po doon, lahat po tayo ay inimbitahan, pare-parehas po tayo, wala pong nauhuli at nauuna. Kung titignan niyo po yung sa parable na yung paglabas niya sa labas is yung walang trabaho, yung pagtatanim ng grapes ba yun? Basta doon sa Bible na yun na sa umpisa pa lang, sa una, yung mga naunang na inupahan niya na magtrabaho sa bukid, hanggang sa kahuli-huli ang oras sa pagtatrabaho sa bukid, noong pumila na sila, di ba, pare-parehas yung ibinigay. Ganun po yung yung senaryo ng katuruan ngayon ni Jesus Christ na iniwan po sa atin. Sabi po nga po, love, if you remains in me, my spirit is remain in you. Ibig po yung sabi po doon na tayo ay dapat maging modelo ni Jesus Christ. Ang pagtuturo po ni Jesus Christ po napaka-smooth. Hindi po nyo po yan makikita na wala po yun. Ang Spirit, ang Holy Spirit po is kaya nga po tinawag na Holy Spirit kasi ang sinawag na Holy Spirit is smooth. Hindi po yan pasigaw. Ako din po dati nagtataka ako bakit pag ako nagsasalita ng salita ng Bible, yung ang boses ko po talaga is pabalang, yung ang boses ko talaga is maingay, yan, maingay dito, maingay doon, basta maingay. Pero pag nababasa ko po itong Bible, napaka po, yung napansin ko, yung neutral lang siya, yung boses ko is neutral lang na yung tama lang kasi yung pagtuturo ni Jesus Christ, never ko pong nakita or nabasa po sa Bible na pasigaw. Ang tinuturo niya po, He came down to the earth and saved us. Hindi po pumunta sa kalupaan si Jesus Christ para sa mga righteous, kundi pumunta po siya sa pamagitan ng mga makasalanan na kagaya ko po. So I pray to the Lord na kayo rin po guys na naway ang pagbabasa po ng Bible is gawin niyo pong habit kasi po ito po yung ating vitamin in our soul at saka dito po mapapanatag po ang inyong kalooban no matter happens na yung sinasabing bagyo. Rating ko nga po, ang bagyo po ay ang mga kalungkutan, yung mga challenge, yung walang pera, yung iniwan ka ng asawa mo, ng boyfriend mo, etc. Marami pa. But kung nagbabasa po tayo ng Bible at alam po natin yung tama at mali, alam niyo po, napaka-smooth po yung buhay natin. Tatandaan niyo po, pagka ang for God's glory po is walang aberya. Kumbaga, ganun diretso lang. Kung makikita niyo po, di po ba sa Exodus, diba nung sinabi ni Jesus Christ na nananalangin siya na hawiin yung di ba? Walang aberya, diretso lang. Ganun din po sa henerasyon natin po ngayon. Pagka ang buhay po natin ay smooth, ibig sabihin po, yung way po natin is talagang kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kahit anong troubles, anong temptation ang dumating po sa inyong buhay, sa ating buhay, sa aking buhay, na-experience ko po din yan. Alam niyo po, lang, pakikinggan ko lang, analyze lang, and then no comment. Kasi the more you silent
nothing. Wala pong magiging sagabal po sa ating pamumuhay. Kumbaga, focus lang po tayo. Dati po, ayaw ko pong mag-isa, but for God's glory, sa aking pag-iisa, doon po ako nakakapag-focus ng salita at doon ko po nalalaman yung paunti-unti na yung pag nabasa mo talaga, parang ano yan eh, parang pelikula yan eh. Pag hindi mo kasi naumpisahan po sa umpisa, kung naglaktaw ka agad sa gitna, parang hindi mo talaga po maiintindihan. Pero pag nag-umpisa po kayong magbasa sa Genesis hanggang sa Revelation, doon nyo pa lamang po masasabi na thank you Lord, na napakabuti mo na binigyan mo kami ng pagkakataong maipaliwanag sa aming sarili muna. Kasi po para po sa akin, ang pagbabasa po ng Bible is teaching for myself. Yung aking ginagawang vlog is for sharing lang po. I don't force na maniwala po kayo hindi, but I do believe na this is the way of God na once is an evangelism na tinatawag. Dahil po, dito po sa Hong Kong, pag umupa po ako ng isang room or isang binyo, napakamahal po dito. OFW lang po ako. So, for God's glory at binayan ako ni Lord ng YouTube at page. May pera man po ako, wala, I can share the words of God without spending money. Kasi po, more of the time, yung mga churches, kung wala kang building, wala kang ganito, but for God's glory, kahit naupo lang ako dito, ito lang po yung aking puhunan. This is one way of evangelism po na hindi mo kailangan gumamit ng maraming pera po, na nagpapatunay po na ang Panginoon po ay napakabuti kasi gumagamit po siya ng iba't ibang way para po yung kanyang kalalwatihan ay maipalaganap po sa buong mundo. At hanggang dito na lamang po, and God bless everyone.